Okay. In the book of 2 Timothy, chapter 3, verse 1 to 2, the Bible says that, but understand this, that in the last days will come, set in, perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. For people will be lovers of self and utterly self-centered, lovers of money and aroused, and inordinate, greedy, desire for wealth, proud and arrogant and contentious, boaster. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. Tayo po manalangin, Lord, salamat Panginoon sa magang ito, sa araw pong ito, kayo po magturo at magbigay sa amin ng karoon kalaman. Lord, bless your servant. Kayo po magbigay sa akin ng karoon kalaman, physical strength, spiritual strength. Gamitin niyo lamang po na ayon sa iyong kalooban. Kayo po maitaas, kayo po maparangalan. Kayo po marinig namin at makita po namin sa pamagitan ng mga slides, mga mensahe mo namin pong tatanggapin sa araw pong ito. Yung araw nito, Diyos, tinatanggap na po namin ang pagpapala buhat sa iyo. Thank you so much for your goodness and faithfulness to us. We receive the blessings in Jesus' name. And everybody say, Amen. Sabihin natin sa Lord, thank you, Lord. Salamat po sa ating Panginoon at makinig po tayong lahat. May all be seated, please. About the lovers of this world. We are lovers not of this world, but we are lovers of God. Tayo po, mga kapatid, mahal natin ating Diyos na buhay. But the Bible says dito sa binasa natin, it is an alarming message. Sapagkat itong 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 1, ito pong mga current events na nangyayari po sa atin, it is the signs of the last days. And the last days are what we call perilous time, mapanganib. Mapanganib, evil days, hindi po panahon ng mga 1960s, 1970s, na hindi gaano, although may mga struggles sa mga tao, pero hindi kagaya po ngayon. The Bible says it is the last days. And there are times of great stress and troubles. Ang problema ngayon, pagsalitang problema, iba na yung problema ngayon kaysa nung problema nung araw. Nakakaraos kasi lalo po yung mga panahon ng 1970s, 1960, mahirap daw ang buhay, yes, pero nakakaraos, payapa, tahimik. Pero ngayon, great times and great stress and troubles ang nangyayari po sa atin. And the Bible says, hard to deal with and hard to bear. So these are according to the scriptures. These times are yet to come. But are they? Are they, or are we now living? That is the question. Are we now living in the perilous times? Tayo ba'y nadito na po sa mapanganib? Well, brothers and sisters, kitang-kita na po ang nangyayari po sa paligid, the current events, and also our lives, involved na po ang bawat isa. Our lives being full of troubles and stress, and we barely dealing with it without difficulty. Difficult po talaga. Napakahirap. And ngayon po, sa nangyayari po, places are bombarded with calamities. Pestilences, rumors of war, and economic crisis. At hindi po nakakalam, kakabomba lamang po ng Kabul kagabi kahapon. And ang dami pong namatay, and start na uli. Rumors of wars, hindi pa rin po tapos. Ang gulo. Ang dami pong namatay, I think 60 na doon po sa airport. At yun po ang target po ngayon. Kaya sabi po ni Biden, talagang we will hunt you down. Talagang hahanapin, tutugisin ito pong mga criminal na ito. At ganyan po mangyayari. Pag bumaba, nagkaroon po ng chaos, crimen will arise. At yan po nangyayari po sa ngayon. Huwag pa po natin mga kapatid, alisin sa eksena itong ongoing COVID-19. Na ngayon may mga nuna, Alpha, Delta, o ngayon po ay Delta, yes. At mas contagious po sa ngayon. Katunayan po ang Pilipinas, hindi na po bumaba 16. Nakalam 18,000. So ganyan po ka-contagious. At alam natin, ang apekto po nito that causes people to panic and live in fear, not only to be sick with COVID, pero yung pong apekto ng lockdown, ECQ, MCQ, na kung saan ang economy ang siyang nahihirapan. Kaya yung pong stress, uncertainties, hindi dahil sa takot na magkasakit, kundi takot na sila po ay
Mawala ng trabaho, mawala ng project. At yan po ang reason kung bakit napipilitan even dito sa UAE talagang nag-o-open po economic hanggat maaari. Yes, may mga precaution, may mga talagang COVID na ginagawa, na nag-iingat, pero tuloy pa rin. Why? Kasi yan po yung takot pag tayo po nagkaroon, lalo sa Pilipinas. Nahihirapan na po ang economy, nahihirapan na pa rin magkasakit, marami nagkakasakit, at ang nagiging problema pa rin po is marami pa rin po unvaccinated. So that is the worst na kung saan titingnan po natin ongoing pandemic, calamities, na sinabi po ng Bible na nagiging worst. And also the kind of people, ayan, the kind of people surrounding us. Ano po ang sinasabi ng Bible? Well, the Bible says that there are three kinds of people in this world. There are three kinds of lovers in this world. Maging ang mga tao, sinabi ng Bible, no? Sabi rito po, 2 Timothy 3:2, people, tao na po ito, hindi lang po yung panahon, will be lovers of self and utterly self-centered. In the last day, people will be lovers of themselves. Sarili ang iibigin and self-centered. Lagi na lang sa kanya, akin, ako. Mga selfish. Kaya uso ang selfie ngayon. Wala silang ibang iisipin. Wala na silang pakialam. Kasi para sa kanila, ako makasurvive. So, yeah, and that is survival of the fittest ngayon po mga kapatid. Ako makakain, ako magkatrabaho. Wala nang pakialam. Masira man ang ibaway. Lovers of themselves. Well, sa araw pong ito, brothers and sisters, pag-aaralan po natin ito pong lovers na ito. Pag sinabing lovers of themselves, they are all self-centered. Ang tanong, bakit naging lovers of themselves? Well, actually, I remember, tinuro ko na po sa inyo itong po si Isaiah, o si Elijah in the book of 1 King. Nangyari po kay Elijah po dito, ang nangyari sa 1 King chapter 19 verse 4, but he himself went a day's journey to the wilderness and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die. Ito po yung pinaka nakakalungkot, sad to say, ang prayer niya, mamatay na siya. Marami nagpe-pray, alam ko po sa inyo, pero siguro naman wala nagpe-pray sa inyo na mamatay ka na. Pero ito, kanyang prayer, mamatay na po sana ako. And said, it's enough. Now, Lord, take my life, for I'm no better than my fathers. So Elijah, in fear of Jezebel, became faint-hearted to the extent that he wanted to die. Without thinking that God appointed him as a prophet po siya. Prophet po siya to guide Israel, pero ang gusto niya, mawala na po siya. Ang gusto niya, lahat ng kaaway ng Diyos, all the enemy, to destroy all the works of the enemies by the power of miracle. Pero ang gusto niya, ang prayer po niya, mamatay na po sana ko. So, kung titingnan po natin, when he died, what will happen to the people who hoped in him? Bansang Israel, ikaw ang propeta, ikaw ang nangunguna. Pero ang gusto niya, mamatay na po sana ako. So, Elijah at that moment was lover of himself. Why? Because he is discouraged. Aminin na po natin yan. At pag pumasok, kaya nagiging lovers of themselves, selfish is because of discouragement. Makinig kayong lahat ng mga nadi-discourage. Ngayon po, marami na po, how many discouraged Christians ang kung saan, paano natin malalaman? They want to stop working without thinking how his family will survive. Dahil sa discourage, dahil nagka-COVID, nawalan ng trabaho, nagsara yung kumpanya, na-discourage. Pag pumasok ang discouragement, ayan na, hihinto na ang ikot ng mundo mo. Why, discourage na. At ang iisipin mo na lang, ako na, wala ka ng pakil. At yan po nang nakalulungkot, wala nang ganang magtrabaho, wala nang ganang magkumayod, wala nang ganang maghanap ng trabaho. Kasi inisipin niya, pag pumasok ang discouragement, mawawalan ka ng gana. At mawawalan ka na ng direction sa buhay. Pag pumasok yan, ibig sabihin, brothers and sisters, yes, marami nakaka-discourage sa paligid, pero wag tayong huminto. Do not stop. Sige pa rin. Hanap buhay, trabaho pa rin.
Tandaan yung mga kapatid, sideline pen, ang turo ni Bishop last Sunday, mag-sideline, walang problema. Huwag kang hihinto, kayo trabaho sapagkat ibibigyan ka ng Diyos. Pag nakikita ng Diyos sa kabila na ang paligid po, medyo hindi magiging maganda, pero patuloy ka pa rin buhayin, itaguyod, nagsusumikap ka sa pamilya mo, tutulungan ka ng Diyos. Ang Lord ang mag-provide sa'yo ng pagkakakitaan. Why? Hindi ka na-discourage eh. Hindi ka naging self-centered or lovers of yourself. Iba mga kapatid, ano pa? How many discouraged mothers want their marriage with their foolish husband to be annulled without thinking that their children will be fatherless? Yan din po. Kasi sinasabi mo, walang kwenta. Asawa ko, walang maasahan. Hiwalay, annulment, divorce. Why? Self-centered na naman, lovers of themselves. Hindi iniisip yung kanyang kapakanan, yung ng kanyang mga anak. And how many discouraged workers sa church naman tayo ngayon? They want to forsake their ministry, thinking that the church needs more workers. Ang dami po mga kapatid, lalong gagawin natin ngayon. So wag po tayo madi-discourage. Ayaw na mag-church, ayaw na umattend, ayaw na maniwala, ayaw na kasi para saan pa yung pakikinig ng salita. Yan ang mangyayari. Para saan pa nga bang pakikinig ng salita ng Diyos pag ikaw discourage niya? Pag ikaw na-discourage, wala, yung lahat ng mga sinasabi na ng pastor, sinasabi na ng Bible, maganda, pero sa'yo, pag discourage na, hindi mo magugustuhan. Lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, mga church workers and leaders help, and leaders to help guiding Christians to the right path and for the orderliness of the church. We need leaders, committed Christian workers. So those Christians na kung sinasabing Christian at pag na-discourage, they were all lovers of themselves. Why? Because of the word discouragement. Kagaya sinabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi po mawala yung mga hindi magaganda, mga discouraged. Pero we have to move on. Huwag tayong patata. In what way? Alam niyo mga kapatid, bakit natin hinahayaan tayo ma-discourage at isipin lang sarili natin? Ulitin ko mga kapatid, we are lovers of them. We should not be lovers of ourselves. Gayahin po natin si David. Si David nagkaroon po ng discouragement sa kanyang buhay in 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 4. Nung sinalakay po ang kanyang mga kababayan sa Siklag. Ang sabi ng Bible, now it happened when David and his men came to Siklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Siklag and attacked Siklag and burned it with fire. Yung buong city niya, sinunog ng kanilang kaaway and had taken captive the women and those who were with whom there. From small to great, they did not kill anyone, but carried them away and went their way. Kinuha mga tao dun sa bayang yon. So David and his men came to the city, and there it was burned with fire, and their wives, their sons, their daughters had been taken captives. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Umiyak po sila maghapon siguro hanggang sa wala na silang maiiyak. Imagine that, wala na silang maiyak because of discouragement. So David was great, hindi lang po si David, lahat ng tao doon. David was their leader, king. So nakiiyak po siya hanggang sa mga kapatid, wala na daw maiiyak. Now, so nung na-discourage David, lahat na-discourage din, anong nangyari? Ito nangyari, ang danger po pag na-discourage po tayo. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him. Nasisi tuloy yung leader. Ganyan naman talaga mga kapatid eh. Nasisi yung leader, wala tayong yung aking mga anak, aking pamilya, sinakop yung bayan natin, sinunog, ginawang captives, babatuhin si David because the soul of all people was grieved. Every man for his sons and his daughters. Anong ginawa ni David? Teka. Mga tauhan niya yun, babatuhin siya. Why? Dahil nga discouraged. Pero ang ginawa ni David, but David strengthened himself in the Lord, his God. So David, sino nagkarit sa kanya? David encouraged himself because he knew that his people lives and future lay on his hand. Dahil kung hindi, papatayin din po siya. Wala nang respeto sa kanya ang mga tao because sa nangyari. So therefore, David encouraged. Doon siya tumayo at doon sinabi, sige, kukunin natin, ika-capture muli natin ang ating mahal sa buhay at lulusubin natin ang mga kaaway. Yun po ang nangyari. Because David loved other people more than self. And that's the way we Christian must be.
Encouragement must not stop us from our responsibilities in the family, job, and most importantly, in the church. Lahat ng mga nawala sa atin, lahat ng mga kinuha ng COVID sa atin, huwag niyong hayang mawala na lang. Stand up, encourage yourself, and move on at sasamahan ka ng Diyos. Sa mga nawala ng trabaho, hanap ka ng trabaho, bibigyan ka ng Diyos. Sa mga nagkasakit, i-restore ka ng Lord at bibigyan ka muli ng kalakasan. That is the word for today, restoration. Kagaya po ang ganda ng devotion po namin ng mga workers kanina. Yung mga nawala ng trabaho, binigyan ng trabaho. Yung mga nagkasakit, binigyan uli malakas na pangatawan. Why? Do not stop and do not discourage. Huwag tayong ma-discourage. Encourage yourself. Dahil ang Diyos, mga kapatid, bibigyan po tayo ng lakas. Nakikita ng Lord yung ating mga pinagdaraan. Pero pag nakikita ng Lord ngayon, umagang ito, nagsusumikap ka, ay, gagarayan kita kapatid. Makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyo, sa trabaho mo, sa pamilya mo. Makikita mo kamay ng Diyos. Muli kang iaangat. Itong bagyo, ito pong COVID, binagsak ka. Pero nakikita ng Diyos, na-encourage ka ngayon. Di bali, babawi ako. Pagbawi ko, muli akong iaangat ng ating Panginoon at bibigyan ka ng Diyos ng panibagong pagkakataon para buhayin. Dodoblehin ng Diyos ang tinatangkilik mo. Kasi sa araw na ito, brothers and sisters, we have to encourage ourselves, stand up in every fall, and move on for the sake of other people. Lalo yung other people naman yan, kapamilya mo, mahal mo sa buhay. Tingnan mo mga anak mo, tingnan mo mga kapatid. Mangarap ka, magkaroon ka pa rin ng vision ng anak ko, mapag-aaral ko sa mga eskwelahan, matatapos ko yung trabaho ko, magkakaroon ako magandang trabaho. That's it. Yun pong gawin po natin, stand up. At lahat nakikita ng Lord. Nakikita ng Diyos ang pagsusumikap mong kapatid. Nakikita ng Diyos ang pagsugasig mo mga kapatid. Nakikita ng Diyos yung faith mo kapatid. Don't give up. Stand up, brothers and sisters. Because we are not lovers of ourselves, but lovers of people whose hope is in us. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon mga kapatid. We are not lovers of this world, but lovers of the people who hope. Maraming umaasa sa iyo. Maraming sumasandal sa iyo. Ang asawa mo, pinagpe-pray ka niyan. Yung mga anak mo, nagpe-pray, akala mo lang hindi. Sinasabi na sa Lord, pagpalain niyo pong tatay ko, ang family ko. So yan pong gusto ng Lord. Walang pamilya ng Diyos na pababayaan niya. Lahat ng pamilya ng Diyos, lalo anak tayo ng Diyos, iaangat ka niya. Nagkakaroon ng tagutom, nagkakaroon ng pandemic, discarded sa labas, pero sa loob ng tahanan ng mga anak ng Diyos, mark my word, brothers and sisters, pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Walang pandemic ang Diyos, hindi siya limitado ng crisis. He is not God of crisis. He is the God of everything. Our provider, our healer, our God. So, brothers and sisters, sa araw pong ito, be lovers of those people who hope in us. Pangalawang lovers, mga taong dalawang klase, is the lovers of money. For men will be lovers of themselves, lovers of money. Boaster, proud, blasphemer, disobedient to parents, and thankful. So we're going to concentrate on the lovers of money. Lovers of money is the worst character for Christians to have. Because love of money can change person. Lalo po sana po sa inyo po, wala po sanang ganyan. Na mababagong style, standard of living, concept, attitudes, culture, and sana life. And almost all the bad and evil traits of the people in the last days can be traced down to the love of money. Yung pag-ibig po, wala pong problema sa pera, kailangan natin pera. Pero tinutukoy po dito sa love of money. Pag minahal mo na, ang sabi ng 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. So dyan po nagsisimula, dyan nag-uugat na ikaw yung maging masama. Hindi mismo yung pera. Hindi mismo yung pera, yung pong ating mga dollar, yung ating dirham, o yung peso. Hindi yan, hindi demonyo yan. Because the love, the Bible says specifically, the love of money is the root of all kinds of people, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. So the love, the root of all evil things is the love of money. Diyan nasisira ang tao. Diyan nasisira ang isang kilalang tao. Pag yan na pong pumasok. Why? Because the Bible says, gusto natin, yes, magkaroon ng pera. But, ang sabi ng 1 Timothy 6:10, may pasubali.
But those, take note the word but, those who desire pa lang yan to be rich, fall into temptation and snare. Magkaroon ka ng desire na yumaman, take note, medyo gusto natin talaga umasenso. Gusto natin yung desire, kaya nga tayo naghahanap buhay, nagtatrabaho, pinag-aaral po sa maganda eskwelahan, mga bata talaga nagsusumikap para dito sa desire nito. But take note of the word desire, to be rich, fall in temptation and snare into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. So yes, we need to desire. But, ang sabi mga kapatid, sa Amplified Version, ito sabi ng Bible, those who are not financially ethical. Iba yung mas elaborate po yung mga tao. Those who are not financially ethical and crave to get rich. So yung po mga hindi naman talaga financially illiterate or ethical na kung saan, yung po mga, alam po natin, no? Yung po mga rags to riches. Sila po talaga, pag sila talaga naging yumaman talaga, hindi ito, waldas dito, waldas ito. Nangyari, rags to riches, to rags again. Yung po mga walang wisdom. Walang, at saka yung mga instant millionaires. Alam mga pati sa negosyo po, wala pong instant dyan. Pinaghihirapan, talagang pinagkakayo dyan. Talagang from zero talaga igagapang mo ang pag-asenso. Pero yung mga instant, you are not financially ethical or literate. At wala rin pong wisdom sa paggastos ng pera. And gusto na talagang instant. At sila rin po mga kapatid, yung mga financially ethical, yung po yung mga deprived. Kaya pagka sila nagkaroon, ay talaga na post dito, post doon. Papakita ang buong bahay nila, ito na yun. Pinapakita talaga. Na dyan, mga kapatid, pag pinakita mo yan, lalo po sa social media, iba-iba ang interpretation ng tao. Pag pinakita mo sa family, friends, ma-appreciate nila, talagang hindi magandang dating. Pero pag public na yan, lalo't kilala sila, dati namang wala yan, ayun na. Dati naman mahirap yan, ayan na. Why? Iba't iba po, yabang na po, inggit na po, at puro basher na po. Why? Iba't iba po. Hindi po dapat pinangalandakan. Why? Financially ethical, financially literate, and they are crave to get rich, hindi po magiging blessing po sa kanila. Therefore, brothers and sisters, ang sabi po dito sa Bible, those who are not financially ethical and crave to get rich with a compulsive, greedy longing for wealth, nagkakaroon na po. Meron na gusto pa magkaroon. Doon na po papasok yung greediness. Doon na po papasok yung pagiging sakim na wala siyang pakialam basta siya makabenta. Kung yung product niya is talaga expired o nakakasira ng paligid, ng environment, gusto niyang kumita, masira ang tao, pangalan ng isang tao, basta siya, magkaroon ng kita, greediness. The Bible says, fall into temptation and trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction, leading to personal misery. Kaya kita niyo mga kapatid, yung mga kilalang tao na kung saan nasisira at nawawala din po sila dahil po dito po sa what we call greediness and hindi po nila nahahandle yung blessing. Walang masama i-desire tayo umasenso. But if just having to desire to get rich can pave the way to destruction, then what more if it is already in your possession? So kung tayo po, salamat sa Lord, pinagpala ka, meron ka na. Dapat alamin po natin paano tayo magiging blessing pa rin po sa Lord. At hindi yan ang maganda dahilan para tayo masira ating mga pangalan. Kasi nga po yung mga naghahangad na yumaman, naghahangad talagang bumenta, naghahangad to build an empire. Hindi lahat yan mga kapatid naging smooth, ang kanila pong naging patas, ang kanila pong kalakaran, lalo sa negosyo. Marami pong compromising spirit na lalapit mismo sa'yo. Ito, product ito project ito, pero alam mo na, yan. Ito, makukuha natin yan, pero kailangan natin mag-compromise. Ito, kailangan natin kumita na ito, pero yung standard. Ito, kikita tayo, pero kailangan makuha natin yung simpatya ng isang tao, kasiraan natin or whatever. Ito, itong magandang pagkakataan, pero lugi tayo sa tax. Yan pa, sa tax. Pag pumarehas, lalo ngayon, pag pumarehas ka naman ngayon, medyo konti kita mo. Kaya medyo, compromising ang lalabas po sa atin. So brothers and sisters, we pray na tayo bless ng Lord financially, pero alam ng Lord ang laman ng puso natin. Alam ng Lord ang laman ng puso natin ngayon wala ka pa.
Kaya ngayon wala ka pa, pakita mo sa Lord na tama ang intention mo. Pakita mo sa Lord, ngayon wala ka pa, pakita mo sa Lord, Lord, you are deserving na ibigay sa iyo ng Lord yung dinidesire mo as far as money is concerned. In what way? Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 4, ito po ang nag-example po sa ating lahat. Makinig kayo mga walang pera. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. And out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty, wealth, up in rich and generosity. Mahirap sila, sinasabi nilang wala silang pera, no? For testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Nagbigay po sila out of their poverty, and they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saint. Nagkaroon po ng tagutom, gusto nila tumulong sila, mag-contribute po sila. So despite their poverty, they gave beyond their capacity. So mismo hindi sinabihan, narinig lamang nila, nabalitaan. So ginawa nila, ang ganda, nag-ambag-ambag po sila. And even pleaded with the apostle, nakiusap pa, magpupunta ka sa Judea, itong aming tulong sa mga brethren doon. Hindi kalakihan yan, pero sige na, tanggapin mo na to para makatulong. Brothers and sisters, yan ang gusto ng Lord sa puso natin. No? Na kahit hindi ka pa mayaman, kasi yan yung sinasa, kaisipan natin mentality, pag ako masenso, pag ako ay talaga nakuha kong project na to, ako yung binilas, saka ako tutulong, saka ako mag-donate, saka ako brother, sister, ngayon palang wala ka, desire mo na magbigay ka na. Ngayon palang wala ka, vision, hindi naman sa amount yan eh. Doon sa desire mo na kahit ako nagigipit, ito ibibigay ko. Itutulong ko. Magiging channel of blessing pa rin ako. Yan ang gusto ng Lord. Diyan mawawala mga kapatid yung mentality natin about money, about greediness, and evil dito po sa money. Kasi alam mo, galing sa Lord naman yan eh. Sa Lord din ko ibibigay yan. Sa makatulong din ako, diyan pa rin ibibigay yan. Yan ang gusto ng Lord makita po sa atin. Sinasabi mo walang-wala ka, pakita mo, Lord, ako walang-wala. Yes, gusto ko pa rin makatulong. Dahil hindi diyan makikita diyan sa pag ikaw umasenso na yumama na. Pakita mo sa Lord ngayon pa lang, wala ka, magbigay ka. Hinahamon ko po kay mga kapatid. Diyan may aalis sa ating mentality, sa ating puso, yung pagiging greedy. Yung pagiging ganyan. Nakikita ng Lord ang laman ng puso mo, ang naging laman ng bulsa mo. Para pakita mo sa Lord, Lord, gamitin mo pa rin ako na maging channel of blessing. Yan ang tunay na mayaman. Yan ang tunay na meron. Naalala mga kapatid, siguro po, famous na po, kilala na po sa inyo si Bill Gates. Isang patotoo mga kapatid, sinabi niya mga kapatid, bago pa po siya yumaman at naging kilala. Nagpunta po siya sa isang lugar, pumupunta po siya sa isang lugar, hindi pa siya mayaman, pero nung pagpunta po siya sa airport, bibili po siya ng dyaryo. Wala siyang barya, pero ang ginawa nung pong binentahan niya, iyon na lang, sige na, libre na yan, kumikita naman ako. Newspaper vendor. Pangalang pagkakataon na 2 to 3 years, napunta ulit po siya doon sa airport na yon. The same thing, wala naman siyang barya. Kasi coins lang naman yung presyo ng dyaryo, pero the same. Pero sabi niya, hindi sa dahil wala akong barya at ayaw kitang abusuhin. Kasi kahit paano, magkano ang coins, magkano ang dyaryo. Pero yun pa rin, sabi pa rin ng vendor, kita ko na naman yan, iyon na lang yan. Kita ko niya sa akin pagbebenta ng dyaryo. So walang bayad, 2 beses. Nung yumaman na po si Bill Gates, hinanap niya kung sino yung nagbebenta. Siguro for 19 years lumipas. Pero naalala niya, siya na po ang pinakamayaman for your information. Sa akin, may mga umuuna na po sa akin. Pero that time, 2 years, 3 years back, 5 years back, siya ang pinakamayaman. At gusto niya, dahil siya ang pinakamayaman sa buong mundo, hanapin at magpasalamat. So nung makita niya, therefore natagpuan niya po, ang sabi niya ganun, gusto niya kitang bayaran or aking suklian sapagkat siguro kilala mo naman ako ngayon. Sabi niya, oo, kilala kita, ikaw si Bill Gates, pinakamayaman. So sabi niya, gusto kitang gantihan dahil sa binibigay mo sa akin. So the richest man of this world gusto yung tulungan yung isang vendor. Pero sabi niya, hindi na kailangan. Tumulong ako sa iyo noon, ibig sabihin, kaya kong tumulong. Kahit ako'y mahirap. Kahit ako'y walang-wala. So nakatulong na ako sa iyo nung binigyan kita ng newspaper. So therefore, brothers and sisters, hindi mo kayang bayaran yung naitulong ko that time. Na ako'y wala,
ako yung nagbigay. Ako yung mahirap, ako pa rin yung nagbibigay. Therefore, brothers, para kay Bill Gates, yun ang sinabi niya, ang pinakamayaman tao ay hindi yung maraming pera, kundi yung merong malaking puso na handang tumulong ang magbigay. At yung sa inyo ng malaking puso, handang tumulong magbigay, nawawala po sa ating pagiging self-righteous and greediness. So huwag niyo hintayin pa. Tumama ako sa loto, maging milyonaryo para makapagbigay ako. Ngayon pa lang, pakita mo sa Lord. Ibigay mo with action bilang desire. At nakikita ng Lord, i-bless ka ng ating Panginoon. Hindi dahil dahil meron ka. No, because of you. Kagaya ng mga Macedonian church. Because bakit sila nakapagbigay out of their love? They treated it as a privilege to minister to the saint. Why? Because, ang sabing ganoon dito, 2 Corinthians 8:5, and not only as we had hope, but they first gave themselves to the Lord. Ibinigay nila muna ang sarili nila. Kaya pag naibigay mo sarili mo sa Lord, kasunod na yung bulsa at hindi ka magkakaroon ng greediness. Kasi alam mo, sa Lord galing yan eh. Yes. Nagbigay ako sa church, nagbigay ako sa kapatid, sa Lord galing yan. Ang Lord din. Hindi kawalan na. Hindi mawala, hindi maganit, hindi masakit. Why? Sa Lord naman galing yan. Doon papasok mga pat yung lovers of God. So they're not lovers of themselves, but lovers of God and lovers of the brotherhood as well. So brothers and sisters, as a lovers of brotherhood, we must not compromise our relationship, especially with the brethren, for the sake of money. Take note, money is the root of all kinds of evil. Dapat yan, mga kapatid, wala, lalo po sa magkakapatid, magkakapatiran, magkakaibigan, dapat hindi tayo nagkakwentahan, lalo sa pamilya, pagdating sa pera. Dapat walang kwentahan, bayaran o hindi. Ang pinaka-the best, mga kapatid, as far as money is concerned, walang utangan, yun ang pinaka-the best. Bigay lang. Pag nilalapit sa'yo, mangungumusta, kasi usually naman bago umutang yan, nangungumusta muna. Kumusta, friend? Pag may nangumusta po sa inyo, alam niyo na susunod doon. Kumusta? So, i-ready niyo na po yung dibdib niyo kung pautangin niyo siya o bibigyan. Pero tip ko po sa inyo, pag may kumusta, friend? Yeah, kumusta ka na? Yan, ganyan, di ba? So, expect na susunod. Hindi ba nagtatype yun? Nakita typing, that. Expect, alam mo pa. So, yan. Mangutang ba to? O bibigyan ko ba? O ano? So, granted, mangungutang nga. Huwag pong putangin, bigyan mo na lang ng ayon dun sa amount na kaya mo. Bigay, hindi utang. Pasensya ka na, friend. Ito lang yung kaya ko. Pero hindi ito utang, yun na lang ito. Itong kaya kong ibigay, kaya ng dibdib ko, kaya ng bulsa ko, sa'yo na to. Budgeted din kasi kami, pagpalain ka na. That is the best thing about money is concerned. So magiging maganda, magiging smooth ang relationship sa magpapamilya, magkakaibigan, magpipinsan, magkakamag-anak. Why? Kasi hindi naging root of evil itong money. Kasi usually dyan nag-umpisa mga away ng mga pamilya. Dyan sa utangan na yan eh. Kaya pinaka-the best, yumaman lang, hindi na nagpautang, hindi na nagpakilala. Sinsin lang sa aking pangumusta. Brothers and sisters, wag po sanang ganyan. Kaya nga binibigyan tayo ng tip natin, Panginoon. We should not be lovers of money, but because lovers of brethren and the relationship. Relationship yan dapat mas malaga sa atin. Yung karelasyon mo sa ating kapwa, mo sa ating mga relatives. Palakpakan natin ating Panginoon sa umagang ito. At ano pa? Okay, those are lovers of money. Also give to the people. May nabibigay naman, but with intention. Wag niyo pong gagawin yan. May mga example pong churches ngayon, talagang busy sila sa pag-raise ng fund, non-NGOs, GOs dito, lahat, mga organization, para makalikom ng pera. Mga churches po ito, mga kapatid, para naman itulong daw para para ino-offer nila doon sa mga members, offering money for tuition fees and livelihood just to convert members of other churches. May mga gumagawa po yan. Wag po. Pag magbibigay po tayo, mga kapatid, wala pong motibo, walang purpose. Walang purpose kasi pag yan po nangyari, their purpose is to always control people by the influence of money. So ulitin ko po, para po ma-avoid po yan, we are believers, true believers and Christian. Hindi po dapat tayo. We have to share our blessings sa mga nangangailangan. At pangatlong klase ng tao, they will be second time, 3, 4. And they will be treacherous, betrayers, rash, and inflated with self-conscious. And they will be lovers of sensual pleasure, lovers of themselves, lovers of money, and lovers of sensual pleasure or vain amusement, and not lovers of God. Yan po yung pangatlong klase ng tao.
sa ating pong kapanaw. Wala pong masama sa amusement, yung pastime, entertainment, or joy. Wala pong masama. Pero pag yung entertainment na yan, yung enjoyment natin na yan is nagkakaroon po ng bad effect sa ating image as a Christian and steal our time. Mainly ito po, naubos yung oras, hindi po maganda yan mga kapatid. Hindi po yan nagiging magandang image po sa atin. Ulitin po, wala pong masama sa mga entertainment. Pero yan po pumapasok na po yung pagiging worldly natin. And worldly people take much of their time in pleasure and they are even pleased with it. Yan po ang klase ng tao sa ngayon. Yan po, sila po nagiging talagang walang pakialam. Nasa pandemic iba sila, kung magsaya, wagas. Sila, kung gumastos, wagas. Kung mag-post, wagas. Insensitive. Why? Kasi sana pa, gusto ko kami ay apekto din, pero pleasure of this world. Brothers and sisters, wag po ganyan ang magiging attitude po natin. Alam niyo po, kaya si St. Paul, nangyari po kay St. Paul sa 2 Corinthians 12 verse 7. Ito ang kanyang payo. Unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to defend me, lest I exalted above measure. Meron po siyang tinatawag na sakit or meron siyang kahinaan sa kanya katawan. Siguro po, mga kapatid, sa pagiging hindi po magandang sabi natin kapinsanan. And concerning these things, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Wala sa akin, nagpe-pray siya itong kanyang nararanasan na ito. So Paul prayed and pleaded to God that the thorn in the flesh be removed from him. And he said to me, itong tugon ng Lord, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Pinagpe-pray niya itong aking infirmities, yung kahinaan mawala, pero sagot ng Lord, for my grace is sufficient for you. Yun ang sagot ng ating Panginoon. So, Paul came to know that the grace of God was sufficient for him to handle or bear his infirmities. Yung grace ng Lord ang pantapat dun sa kanyang infirmities o sa kanyang kahinaan. Take note, yung kanyang kahinaan, hindi po ang kahinaan yung sinasabi, mahina sa bisyo, sa babae, mahina sa pera. Hindi po, sabihin natin hindi maganda sa kanyang pangtawan o yung kapansanan. And then the Bible says, yung kahinaan St. Paul, that is the strength of God was made perfect in weakness. Ano ibig sabihin niya? Pastor, ano ibig sabihin niyan? Lahat tayo mga kapatid, minsan may makahinaan ka. Not, I'm talking about yung mahina ka minsan sa emotion or sa something, so hindi ka matalino intellectual, mahina ka sa ganung bagay. But the Bible says, and the strength of God was made perfect in your weaknesses. So pag pinakita mo sa Lord that you are not lovers of pleasure, bagkus sa mga kahinaan, mahina ka sa financial, talagang tayo pong pinagdaanan, weak, wala tayong ibang source. The source will be our God. The power of Christ rests upon him. Those who trust in the Lord na wala kay ibang kakayanan kundi ang ating Panginoon. Wala kay ibang strength because you're so weak, you're helpless, pero ang Lord lang ang iyong inaasahan, then the power and His grace makikita sa panahon na tayo po'y walang-wala. And you know what? Pinapahintulot ng Lord na talagang mawala ka, mawalan ka, maging weak ka para malumabas ang power, lumabas ang grace ng Lord. Kasi pag meron ka, malakas ka, hindi ka mahina, meron ka, may resources ka, nawawala sa eksena ang Lord. Amen. Ikaw lagi yung nakikita. Ikaw yung bida. Therefore, kaya kay St. Paul, wala siyang sa public, siguro medyo shy siya or medyo talaga hindi siya talagang kung tumindig, alam mo, mga Adonis talagang. Yung mga Adonis na mga makikisig, mapuputi, maganda lalaki, laging nasa party yan, talagang in-expose, din-display, may prestige. Laging yung pleasure na eh. Laging nasa social media, laging nakikita ang camera highlights. Nasa kanya. Pero pag talaga kung mayroon kang, hindi man sa ikaw ay may tinatago ka or hindi ka talaga, ikaw ay weak, wala kang angking, walang pleasure sa iyo. Yan po nangyari kay St. Paul. Kaya sabi ni St. Paul mga sa verse 9,
Therefore, sabi niya, pag sinabing therefore, patapos. Okay, kung sabi ng iba, mga kapatid, siya ay banlag sa kanyang mga mata. So, walang angking kagandahan, walang tantalizing eyes na makikita sa kanya. Or sabi naman, mga kapatid, hindi talaga siya, walang siya pang-akit. So, sabi niya ganon. So, pinag-pray ko naman, mawala ito. Pero, sabi ng Bible, my grace is sufficient for you. Hindi ko tatanggalin yan, hindi mawala sa'yo. Therefore, sabi niya, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So sabi niya, I would rather boast in my infirmities. Okay, kung ito aking tatanggapin ko, para ano? Para makita pa rin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. So instead of being discouraged, he will even boast. Pinagmalaki niya eh, brothers and sisters. Kung kayo man ay walang-wala ngayon, that's your infirmities, kainaan mo. Huwag ka ma-discourage. Lord, ito pong sitwasyon ko ngayon. Itataas ko pa rin ito. Hindi ako madi-discourage bagkos. Ano sabi niya? Verse 10, makinig kayo lahat. Therefore, na naman, 2 beses binanggat, therefore, ito na, tinanggap ko na to. Pangalawang, therefore, I take pleasure in my infirmities. Kanina pinag-usapan natin, lovers of pleasure, parte dito, parte doon, easy dito lahat. Talaga, why? Kasi nga mga mat siya laging gustong makita sa sayawan, sa kantahan, sa social. Kasi mayroon siyang angking talagang nagugustuhan ng maraming tao. Malakas po siya, makisig po siya, ma-appeal. Pero sa case ni Paul, hindi siya gusto ng producer, hindi siya gusto ng makakita ng tao. Doon ka lang sa sulok. Therefore, sabi niya, ganun po sa atin, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distress for Christ's sake. For when I'm weak, then I'm strong. Brothers and sisters, kung tayo po man mga pati sa panahon ng kagaya ni St. Paul, wala ka. Hindi ka pansinin. Hindi tayo talaga masyadong, sabi natin na talagang walang-wala ka. That is your infirmities. Huwag kang ma-discourage. Diyan makikita ng Lord ang kanyang power. Diyan ka itataas ng Lord. Wala ka, makikita ng Lord siya yung meron, siya yung makikita. Mahina ka, makikita ng Lord yung siyang malakas, palalakasin ka, and then ang Lord ang malalakas. So therefore, sabi niya ganon, yung pleasure po dito, the word pleasure here is meaning, be willing to think good or to think well. Yes, Lord, ako'y mahina, wala kami, wala kang resources, pero sinabi mo, my grace is sufficient for us. Therefore, Lord, I take pleasure. Ipagmamalaki ko na wala ako. So kayong lahat ng mga walang-wala, ipagmalaki mo. Wala ako ngayon. Pero ang Lord ko meron, yes. Amen. Mahina ako ngayon, pero ang Lord ko malakas, yes. So, di ba? Amen. Wala ka ngayon, pagmalaki mo kagaya ng St. Paul. Yun yung pleasure, na hindi kagaya ng pleasure of this world. Kasi yung pleasure ng world na to, yan, di ba? Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kaya tayo mga pwede, wala ako ngayon. Pero Lord, ang Lord ko malakas. Palakpakan natin ating Panginoon. Lord to God. Meaning, lover of pleasure, or fond of pleasure. Pero tayong lahat, the worldly people take pleasure by means of worldly amusement in times of troubles. But Paul took pleasure or thought good and well regarding his infirmities. So he was even boastful about his infirmities because he knew that through these things, anuman po ang ating kalalagayan ngayon, ang kahinaan mo is talagang wala kang mahina ka, wala kang talagang kayamanan. God's strength was made perfect in you, brother and sister. Diyan mo makikita na itataas ka ng Lord. Ibe-bless ka ng ating Panginoon. Claim it. Because you're not a lover of pleasure, but you're a lover of God. And what else? And God's power rested upon you. Bibigyan ka ng Lord ng tunay na kalakasan. Why? Kasi sa Lord ka lang umaasa. Wala kayo bang inaasahan. Alam niyo mo, sa Bible, yung po mga widow po mga kapatid, sino po sa inyo mga widow? Yun po yung mga mahal ng Lord. Even in the Old Testament, lahat ng widow, hindi pinabayaan ng Lord. From the Old Testament hanggang New Testament, sinusulan. Lagi yun ang makikita nating mga istorya, character, illustration sa mga book of the Bible na babasahin pa natin. Why? Mahal ng Diyos yan. Dahil sila po, wala silang pagkukunan, wala nang silang kapartner na katulong,
Wala rin magtatanggol sa kanila sa panahon na sila po ay nahihirapan o may mga gustong umaway sa kanila. So therefore, the Bible says, God loves all the people. So kung yan po mga kapatid, ang situation, mahal po tayo ng Diyos ng buhay. At hindi lamang po yan, tayong lahat, na wala bang naasahan kundi ang Diyos, nakikita mo mga kapatid, pagmalaki mo. Pagmalaki mo ang Diyos. Dahil ang Lord po. So Paul was not lover for literature, but lover of God, especially in the midst of his troubles in life. So palakpakan natin ang Panginoon. To God be all the glory.